Good day to everyone, especially to our instructor, Mr. Ronnie Nabus. So, for now, I will talk about the ecological literacy. So, let's define first ecological literacy. So, refers to an individual understanding not only of ecological concept, but also of his or her place in the ecosystem. Mina and Alson, 2009. So, dito sa ecological literacy ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maunawaan hindi lamang sa konsepto ng ekolohiya, kundi pati na rin sa kanyang lugar na ginagalawan. The term of ecological literacy was first introduced by David Orr in 1989 in his essay, Ecological Literacy. He indicated that knowing, caring, and practical competence from the foundation for ecological literacy. So, ecological literacy is meant to enable conscious and participate citizen to make informed decision or take action on environment issues. Jordan et al. 2009. Siyempre, kapag usapang pangkapaligiran, dapat may pakialam tayo. Gawa natin ng aksyon, hindi yung pababayaan mo na lang, wala tayong pakialam. So, katulad na lamang sa pag-segregate ng mga basura. Siyempre, may mga ipinatupad na batas sa pag-segregate ng mga basura. Dapat sa mga simpleng yun, sumunod lamang tayo. Nakakatulong na tayo doon sa pagsimpleng pagtatanim ng mga puno, kahit pa ilan-ilan. Nakakatulong tayo. Dapat may pakialam tayo sa nangyayari sa ating paligid. Characterizing an ecoliterate person. So, the first is an inquirer. An inquirer who actively secures the basic skill and knowledge in order to carry out ecological responsibilities. This also enables her to reach her own potential and place in the physical and natural environment. Ayun, dapat napagtanong tayo, dapat maging aktibo tayo sa paghahanap ng mga pangunahing kasanayan at kaalaman upang magampanan natin yung tungkulin natin dito sa kapaligiran natin. So, ito yung magbibigay sa atin ng daan para tayo ay maging ecological literate. So, mas magiging maayos yung takbo ng ating buhay or mas magiging magaan kung alam natin yung mga bagay-bagay na dapat gawin. Next is reflective learner, who understand the value and limitation of human knowledge, the power and limitation of the natural world, the role of intuition in real life pursuit, and the role of self as it is manifested in one's personal narrative. So, ang isang mapanihang mag-aaral ay nakakaunawa ng halaga at limitasyon ng kaalaman ng tao. So, sa pamamagitan na lang ng pag-unawa natin at kung tayo ay may pakialam or nakakaunawa tayo ng halaga, dapat alam natin yung limitasyon natin na kung ano lamang ang dapat natin gawin at hindi dapat gawin sa ating kapaligiran. So, the next is intelligently self-directed. So, ang isang tao na intelligently self-directed ay may kakayahan na pamahalaan ang sarili sa pagkatuto. So, siya ay nag-a-assess o sinusuri ang kanyang sarili. At nagtatakda ng mga bagong layunin sa pagkatuto at bumubuo ng mga plano para maabot ang mga layuning iyon. At isinasagawa ang mga planong ito at ito ay isa sa flexible na paraan na batay sa pagtatanong at pagsisiyasat. So, bukod dito, siya rin ay nagre-reflect or siya yung naghahanap sa buong proseso na upang mas mapabuti ang kanyang pagkatuto. So, and about morally responsible naman, ito yung isang tao na nagsasagawa ng action ayon sa patakaran. So, halimbawa, meron namang patakaran, dapat ginagawa natin yun ng action, hindi yung titingnan mo na lang or tititigan mo lang, hindi yung pababayaan mo lang. Dapat may gawin tayong action or magkaroon man lang tayo ng pakialam. So, ecologically responsible. So, ito yung tao na nagpapahalaga or nagbibigay ng attention sa ating environment.
siya yung gumagawa ng paraan upang mabigyan ng mas magandang project, or siya yung nagtitake action, or ito na yung everyday lives niya, ito yung mga ginagawa niya araw-araw upang mas maalagaan excuse me, mas mapaganda ang ating environment sa nakaraan man o sa hinaharap. And for the greening initiative in colleges and universities, the first bullet, environmental and economic sustainability. So, ito yung pagpapanatili ng kalikasan at ng ekonomiya. Hindi naman dapat na gawin lahat ng or tayuan ng building. So, saan tayo magtatanim, di ba? So, the next bullet is reputation as a leader through example. So, maging halimbawa ka muna para sundin ka ng kumbaga, mga sumusunod sa'yo. Yung mga pinamumunuan mo. So, ikaw muna yung umaksyon bago sila. So, economic benefit. So, sino nga ba yung mga nakikinabang kapag halimbawa tayo nagtanim or something else na naglinis? So, sino nga ba yung nakikinabang ng fresh air? So, sino nakikinabang pag tayo ay nag-harvest? Di ba tayo rin? So, kaya kailangan dapat pangalagaan natin yung ating kalikasan. Yan. The next bullet is real life work experience for your student. So, para maranasan nila or ma-experience nila yung mga ganong bagay at ma-realize nila na ganito pala kahalaga pagkakaroon ng pagpapahalaga sa kalikasan at nang hindi nila magawa na magtapon or hindi basta-basta na lang na sirain ang ating kalikasan. So, dapat maramdaman nila or malaman nila yung kahalagahan ng kalikasan. So, the last bullet is improve quality of life in the campus. So, sa campus pa lang, dapat meron na tayong na-improve or nakikita na natin na ecological literate na tayo. So, may pakialam na tayo sa paligid natin. So, dapat bigyan natin ng action ng bawat makikita natin na kailangan ng kalikasan. The ecological literacy. So, it is a form of transformative education that requires shift in three related areas. So, the first, perception or seeing, and the second is conception or knowing, and the third is action or doing. Ecological literacy is ito yung uri ng edukasyon na nagbabago, na nangangailangan ng pagbabago sa tatlong magkakaugnay na aspeto. So, the first is perception or seeing, conception or knowing, action or doing. So, the first is perception. So, ito ay tumutukoy sa pagtingin at pag-unawa sa ating kalikasan o sa ating kapaligiran. Kung paano nga ba natin pahalagahan at matutunan ang ating environment. So, the second is conception. So, ito ay ang pag-unawa sa mga konsepto or informasyon tungkol sa ating environment at kung paano gumagana ang kalikasan. So, kailangan nating palalimin ang ating kaalaman tungkol sa mga prinsipyo ng ekolohiya or mga issues sa pangkapaligiran. For the last is action. So, ito ay ang pagsasagawa ng mga hakbang at mga gawain na nakatuon sa pagpapanatili at pagpapabuti ng kalikasan. So, kailangan natin maisabuhay ang mga natutunan at gumawa ng mga konkreto or mga hakbang upang protektahan at alagaan ang ating kapaligiran.